Kumusta? Maligayang pagdating dito sa ating paghihimay ngayon. Meron kaming natanggap na mga material galing sa iyo at ang focus natin ngayon ay itong idea ng pagiging disipulo sa pananampalatayang Kristiyano. Oo, isang mahalagang usapin yan. Oo nga pero hindi lang yung basta pagiging tagasunod. Ang titignan natin ay yung kumbaga aktibong pagpaparami. Yung ikaw mismo humuhubog ng iba pang disipulo, na sila rin humuhubog pa ng iba. Yun yung multiplication aspect, di ba? Eksakto. Kasi based dito sa mga binigay mo, parang may isang malaking hadlang agad. Ano? Yung iniisip daw ng marami na ang pagdidisipulo, yung pagme-mentor, para lang sa mga, alam mo na, veterano. Yung mga eksperto o yung matatagal na sa church. Oo, common yan. Oo. At dahil daw doon, parang nababansot yung paglago. Ang ganda nung analogy na ginamit Parang binina tinago mo lang sa baon. Imbes na itanim para dumami pa, ganun. Yun nga, sayang 'di ba? So dito papasak yung konsepto na medyo mabigat pakinggan, DNA ng pagpaparami. Multiplication, DNA. Sounds technical. Medyo. Pero ang idea lang pala, dapat daw itanim to sa bawat mananampalataya, mula pa lang sa simula. So, ang misyon natin dito, himayin natin to. Paano nga ba tayo lilipat? Mula sa pagiging tagatanggap lang? Tungo sa pagiging aktibong tagahubog. Oo, tagahubog ng mga susunod pang magiging tagahubog din. Sige, umpisa na natin itong paghimay. Okay, unahin natin yung picture ng problema na binibigay dito. Sabi sa mga material, yung paglago daw na walang kasamang pagpaparami. Yung dumadami lang yung tao sa loob. Oo, yung umaattend lang, pero hindi sila natututong humayo at mag-disciple din ng iba. Sabi, hindi raw yung sustainable. Parang temporary lang, parang yung sinabi mo kanina, tubig sa balding may butas. Yon, dadami nga for a while, pero hindi pa matagalan. At mukhang malaking factor nga yung maling akala na nabanggit natin kanina. Na kailangan super spiritual ka muna? Oo. O expert? Oo, bago ka makapag-disciple. Pero kung titingnan natin tong mga sources natin, iba daw dapat ang sukatan ng tunay na paglago. Ano daw yon? Hindi lang daw gaano karami ang alam mo, although mahalaga yon, syempre. Pero ang mas tinitingnan daw ay sino na ang nahubog mo. Na ngayon nakakahubog na rin ng iba. Doon daw talaga makikita yung tunay na bunga, yung generational impact. Alam mo, ang fascinating dyan ay kung paano ito sinusuportahan mismo ng pattern sa Biblia. Tingnan mo yung 2 Timoteo 2.2. Oo. Yung kay Pablo at Timoteo. Oo. Diretso, pero ang lalim Sabi ni Pablo, ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Keyword, ipagkatiwala. And trust. At sakto, hindi lang ituro, may kasamang tiwala at responsibilidad yan Tsaka yung kasunod, na may kakayahang magturo naman sa iba. So, may expectation na itutuloy nila. Oo. Tingnan mo yung flow. Pablo kay Timoteo, 1st gen. Timoteo sa mapagkakatiwalang tao, 2nd gen. Sila naman magtuturo sa iba, 3rd gen. Tapos yung mga iba na yon magtuturo pa 4th gen. Grabe, 4 na henerasyon agad ang iniisip ni Pablo dun. Sa isang verse lang, diba? At ang ganda nitong ikonekta doon sa Great Commission, sa Mateo 28. Yung humayo kayo. Oo, at gawing mga alagad ang lahat ng bansa na tinuturuan silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Yung emphasis daw, sabi sa analysis, ay nasa turuan silang sumunod. Hindi lang turuan ng mga utos. Hindi lang basta knowledge transfer. Ang implication daw ay reproducible obedience. Isang pagsunod na naipapamuhay mo at kaya mo ring ipasa sa iba para maipamuhay din nila. Gets ko. So, ang goal alaga yung mga disipulong nagpaparami rin ng disipulo. Yun. Kaya dito natin makikita yung malaking pinagkaiba ng addition lang versus multiplication. Addition versus multiplication. Paki-explain nga yan. Yung addition model kasi sa ministry, madalas ang focus ay tipunin yung mga tao
Alagaan sila, panatilihin sila sa loob. Importante yan, syempre. O naman, fellowship, care. Pero iba ang multiplication model. Ang focus, sanayin mo sila, ipagkatiwala mo sa kanila yung gawain, tapos isugo mo sila. Para sila naman na magsimula ng bago sa labas. Oo, sila na ang mag-reach out sa network nila. Tingnan mo sa simpleng math, di ba? Kung ako ang nag-disciple nung 2 this year, next year, yung 2 yon, tig-2 rin. 4 na sila. Tapos 8, tapos 16, exponential. Yon, exponential growth. Sa addition, baka every year 1 o 2 nang nadadagdag mo personally. Ang layo ng mararating ng multiplication. Lalo na kung gusto nating abutin yung mas maraming tao sa mas mabilis na paraan. Exactly, lalo na sa panahon ngayon. Okay, sige. Balikan natin yung DNA ng pagpaparami. Medyo nakaka-intimidate yung term. Pero sabi mo kanina parang ito yung pinaka-core. Yung parang genetic code ng faith. Magandang analogy yon. Parang DNA nga, kasi compact siya, tapos may built-in instruction to replicate. 'Di ba? Oo. So, pag naipasa mo daw to sa isang tao, parang natural na sa kanya na lumago at magparami din. Hindi lang siya receiver. Yon, ang ideal. Pero siyempre, tulad ng biological DNA, kailangan ng ingat. Hindi ito parang machine na pare-pareho ang output. Hindi plug and play. Hindi. Sabi nga sa research, kailangan ng contextual adaptation. Kailangan mong iangkop sa kultura, sa sitwasyon. Yun yung matalinong pag-aangkop, yung contextualization. Okay. Contextualization. Ano yung panganib na binanggit mo kanina? Yung Yung careless mutation. Yung pabaya o maling pagbabago na nagiging syncretism na. syncretism. Ito ba yung paghahalo ng Kristiyanong aral sa ibang paniniwala na hindi naman dapat para lang matanggap ng iba? Oo, yun niya. Halimbawa, baka ihalo yung pagsamba sa mga espiritu ng kalikasan sa pagkilala kay Kristo. Delikado yon. Naku, oo nga. So, paano maiiwasan yon? Kaya mahalaga na malinaw yung minimal genome, yung pinakaubod, yung non-negotiables na dapat maipasa para masigurong authentic pa rin yung Kristyanismo na pinararami. Minimal genome. Ano-ano daw yung kasama dito? Nakakagulat ba kung gaano kakonti dapat? Actually, oo. Sabi sa sources, para madaling maipasa at maalala, dapat minimal lang talaga. Hindi isang buong systematic theology course ang ipapasa mo agad. So, ano yung mga key elements? Una, gospel identity. Yung klarong pagkaunawa na ang identity natin ay nakasentro kay Kristo. Biyaya lang, hindi dahil sa galing natin. Pagiging anak ng Diyos. Okay, identity in Christ. Pangalawa, Core practices. Yung mga basic disciplines, kumbaga, regular na pakikipag-ugnayan sa Diyos through His Word. pagbabasa ng Bible, pag-aaral. Oo, tsaka pananalangin. At kasama din daw yung pagkukumpisal ng kasalanan. Regular spiritual breathing, ika nga. Pangatlo, nabanggit mo kanina yung simple, reproducible habits. Yun. Pangatlo, reproducible habits. Mga sobrang praktikal na bagay na kayang gayahin agad. Yung 2-minute testimony example mo kanina, pasok dito. Buhay bago si Kristo, turning point, buhay ngayon. Simple lang. O kaya yung pamumuno ng simpleng 30-minute Discovery Bible Study. Yung mga tanong lang na madaling sundan. Simple dapat. Para kahit sino, kayang ituro agad sa iba. Okay, gets. Reproducible. Ano yung pang-apat? Pang-apat, missional mindset or imagination. Ito yung natural na pag-iisip na, okay, sino yung mga tao sa paligid ko na hindi pa kilala si Jesus? Paano ko sila aabutin? Hindi lang nakafocus sa sarili, kumbaga palabas yung tingin. Oo, yung parang ugali na magtanong, sino aanyayahan ko this week? O para kanino ako magiging liwanag? At yung panglima, Panglima, entrustment culture. Kultura ng paghahabilin. Hindi lang information na binibigay mo sa dinidisciple mo, kundi tunay na responsibilidad, tiwala. tiwala na kaya na nilang gawin kahit papano? Oo, may kasamang guidance, syempre, pero binibigyan mo sila ng pagkakataong sumubok at matuto sa pagkakamali. Wow!
So, gospel identity, core practices, reproducible habits, missional mindset, entrustment culture. Parang ito yung 5 daliri ng kamay ng multiplication DNA, ano? Pwede mong sabihin yan. Simple lang pero kumpleto na para makapagsimula. Nagiging mas malinaw na hindi pala ito kasing komplikado ng akala ko. Lalo na yung mga examples ng reproducible habits. Kasi yon ang susi eh. Kung komplikado, iilan lang ang makakagawa. Pero kung simple, lahat pwedeng makasali. Tama. Ngayon, paano natin ito gagawin in practice? May mga nabanggit sa sources na mga frameworks. May mga acronym pa nga, ECO, SEED, Timothy, Life on Life. Oo. Maraming lumalabas na ganyan ngayon. Medyo nakakalula yung mga pangalan, sa totoo lang. Ano ba yung prinsipyo sa likod ng mga yan na dapat nating makuha para hindi tayo ma-stuck sa brand name lang? Magandang tanong yan. Kasi madaling ma-overwhelm. Ang pinaka-importante, hindi yung specific na acronym, kundi yung mga common principles and tools na ginagamit nila. Okay. So focus tayo sa tools. Ano yung mga uri ng tools na to? Sige, unahin natin yung reproducible Bible study methods. Ang pinakasikat siguro ngayon ay yung idea ng Discovery Bible Study or DBS. Discovery Bible Study. Paano yun? Ang ganda nito kasi sobrang simple. Imbes na may isang expert na nagle-lecture, grupo kayo, nagbabasa ng maikling scripture passage. Tapos, may mga simpleng tanong lang kayong sinasagot. Anong klaseng tanong? Usually, 3. Una, ano ang matututunan natin dito tungkol sa Diyos? Pangalawa, ano ang matututunan natin tungkol sa tao o sa sarili natin? At pangatlo, yung pinaka-importante. Ano yun? Base dito, ano ang ipapagawa sa akin ng Diyos ngayong linggo? Tapos, kasunod agad, kanino ko ito ibabahagi? Wow. So focus talaga sa application at sharing agad, hindi lang knowledge. Oo, obedience-based at shareable. At dahil simple yung format, halos kahit sino pwedeng mag-facilitate ng grupo. Hindi kailangan ng seminary degree. Gets ko. Madaling i-multiply yung ganitong klase ng Bible study. Okay, ano pa? Pangalawa, yung simpleng pagbabahagi ng pananampalataya. Yung 2-minute testimony na napag-usapan na natin. Yung before, turning point, after. Kailangan lang i-practice para maging concise. Tama, hindi mo kailangan maging preacher para ikwento yung ginawa ng Diyos sa'yo, di ba? Oo naman, personal story yun eh. Pangatlo, yung accountability na may misyon. Ito yung pag-shift ng focus ng accountability groups. Hindi lang yung kumusta quiet time mo o nagkasala ka ba. Mahalaga pa rin yun, pero dinadagdagan ng mga tanong na nakafocus palabas, yung missional aspect. Tulad ng, Mga tanong na, sino yung mga taong ipinapanalangin mong makilala kay Kristo? O sino yung sinubukan mong isharean o ayain sa DBS last week? parang yung kwento nila Leah at Mateo sa source, tama ba? Yung nag-uusap sila linggo-linggo. Oo, yun nga. Nung binago daw nila yung tanong sa accountability nila, dinagdagan ng sinong aabutin mo, doon daw nagkalakas ng loob si Leah na mag-share sa katrabaho. Grabe! So yung simpleng pagbago lang ng tanong, nag-trigger ng action. At nagpabago din daw sa relationship nila as accountability partners. Oo, kasi hindi na lang puro pataas sa Diyos o paloob sa sarili yung focus, may palabas na rin sa misyon. Galing! Okay, pang-apat na tool. Pang-apat, yung mga tanong sa paggabay or coaching questions. Imbes na laging ikaw yung nagbibigay ng sagot o payo sa dinedisciple mo, Mas ikaw yung nagtatanong. oo. Para magunol mo siyang mag-isip para sa sarili niya, makatuklas ng solusyon at maging responsable sa actions niya. Anong example ng coaching questions? Mga tanong tulad ng ano yung pinakatumama sa'yo sa pinag-aralan natin? Ano plano mong gawin about it? Sino pwede mong isama dyan? Saan ka nahirapan last week? Anong natutunan mo doon? Anong susubukan mo next week? Parang mas empowering ito para sa dinidisciple, ano? Tinuturuan mo siyang mag-isip at lumakad mag-isa, eventually. Exactly. Hindi siya dependent sa'yo forever. Malinaw na ngayon. So itong mga tools na to, simple Bible study, 2-minute testimony, missional accountability, coaching questions, mga simpleng gamit lang to na kahit sino, kahit bago pa lang, pwedeng matutunan at gamitin para mag-disciple na may multiplication mindset. Yun ang goal. Accessibility and reproducibility. Ito yung laging excuse, di ba? Madalas,
O baka genuine feeling din ng inadequacy. Oo. Pero sabi sa mga material, kailangan nating labanan yan. May ginamit pang term na imperfect vessels. Na ginagamit pa rin ng Diyos. Oo. Naalala ko yung kwento ni Jonah, hindi yung sa Bible. Ibang Jonah ata to sa source, na binigyan daw agad ng mentor niya ng pait, ng chisel, para umukit. Kahit baguhan pa lang. Yung anecdote na yun. Ang point doon ay early responsibility. Oo, hindi mo kailangan hintaing maging perfect ka bago ka magganik ng Diyos para mag-invest sa iba. Simulan mo na kung nasaan ka. At may practical reason din pala ito based sa sinasabi tukol sa learning process. Yung protege effect, na mas natututo ka kapag nagtuturo ka. Yung mismong responsibilidad na gumabay sa iba, nagiging accelerator ng sarili mong paglago. Interesting yan na. So, it helps both ways. Pero, syempre, kailangan ng balance, di ba? Oo naman, mahalagang idiin, hindi ito pagpapabaya. Hindi porket pinagsisimula mo na yung bago, iwan na lang siya. Kailangan pa rin ng guidance, ng accountability, ng guardrails. Absolutely. Early entrustment must come with ongoing support and coaching. Kailangan pa rin ng community na sumusuporta. Okay, so, hindi lang pala ito individual effort. Parang ang sinasabi dito, kailangan ng mas malaking pagbabago. Oo. Sabi sa analysis, para talagang mag-take root itong multiplication DNA, kailangan ng pagbabago sa kultura at sistema ng buong community or church. Hindi lang dagdag programa, pagbabago ng operating system talaga. Ganun na nga. Halimbawa, sa sukatan or metrics, ano ba yung binibilang natin para masabing successful ang ministry? Usually attendance, di ba? O kaya budget. Madalas. Pero kung multiplication ang goal, dapat isama sa sukatan ang reproduction. Ilan na ba yung mga miyembro natin na active na nagdi-disciple? Ilan na yung mga dinidisciple nila? Nagdi-disciple na rin. Yung G2, G3, G4 disciples? Yon, dapat sinusubaybayan din yon. Pangalawa, sa pamumuno or leadership, kailangan ng shift. Mula sa pagiging Managers lang ng programs, kailangan maging trainers at senders. Ang focus, i-equip at i-empower yung ordinaryong miyembro para sila ang gumawa ng ministry sa labas. decentralize ang ministry. Kumbaga, hindi lang nakasentro sa pastor or staff. Oo, empowering the priesthood of all believers in a practical way. At pangatlo, yung pinaka-challenging siguro, kultura. Ano ang kailangang mabago sa kultura? Kailangan ng kultura na nagse-celebrate sa pagsusugo, sending, hindi lang sa pag-iipon, hoarding ng tao. Dapat masaya tayo kapag may humahayo para magsimula ng bago kahit mabawasan yung nasa loob. Dapat ganun. Dapat normal at expected na ang bawat miyembro ay eventually magiging sender din. Yung commissioning hindi lang para sa mga missionary, kundi para sa lahat. Wow! Ang laki nga ang pagbabago niyan sa mindset at practice ng marami. Malaki talaga, pero possible with God's help and intentionality. Gabe, ang dami nating nahimay mula sa mga material na ito. So bilang parang summary para sa iyo na nakikinig, ang isang malaking takeaway talaga dito, itong pagdidisipulo na may layuning magparami. Hindi siya optional extra. Hindi siya advanced level lang. Oo, ito mismo yung makina, yung engine ng paglago at paglawak ng kaharian ng Diyos. At ang nakaka-excite, based sa pinag-usapan natin. Lahat pwedeng makilahok. Lahat, hindi bukas, hindi next year. Pwede na ngayon, kahit saan ka man sa journey mo with Christ. Tama. Pero gaya ng sabi natin, kailangan ng intention. Hindi ito aksidente lang mangyayari. Kailangan ng simple, reproducible tools. Kailangan ng relational apprenticeship, hindi lang lecture. At kailangan ng pagbabago sa kultura ng community. At sa personal priorities natin. Kaya, ang hamon para sa iyo ngayon na nakikinig, pagnilayan mo sandali yung mga tao sa network mo, sa paligid mo, kaibigan, katrabaho, pamilya, kapitbahay. Sino kaya doon ang pwede mong simulang samahan sa paglago? Oo. Gamit lang yung isa sa mga simpleng gawin na to. Kaya mo bang i-share yung 2-minute story mo sa isa sa kanila this week? O kaya, ayayin mo siyang magbasa kayo ng isang chapter sa Bible gamit yung discovery questions. Isang maliit na step lang.
Pero paano kaya babaguhin niyan yung pagtingin mo sa kung ano talagang ibig sabihin ng lumago sa pananampalataya? Isang bagay na pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na ito. Talagang napaka-insightful ng mga material na shiner mo. Salamat din sa pagkakataon. At bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo itong isang final thought. Isang tanong para pagnilayan mo pa. Kung ang tunay na sukat daw ng bunga ng pananampalataya mo ay hindi lang yung alam mo o kung sinong naturuan mo, Okay? kundi kung sino naman ang naturuan ng mga naturuan mo. Yun. Anong klaseng kwento kaya ang isasalaysay ng iyong spiritual lineage? Ilang generasyon mula ngayon? Hanggang sa muli.